Nakita ko yung sagutan ninyo ni Congresswoman Swansing at saka ikaw kasi hinihingi mo no na sabi mo nga na bakit lahat ng mga ahensya hinihingi natin, 'di ba, line by line yung kanilang budget. Pero bakit pagdating sa Kongreso, ano na lang, kumbaga bulk na lang yung ano na lang kabuuan na lang na budget, walang line by line item. So tapos, syempre, nangangatwiran si Congressman Mika, pero sa huli, parang hindi kayo pinagbigyan. Ano ba talaga ang SOP? Ngayon lang ba yan nangyari na hindi pinapakita ng Kongreso ang line by line? Or dati na talaga? Kumbaga, ano na lang? Okay, ganito, Pati. Sige, okay. Marami kasing nakasanayan yung Kongreso ng mga bad habits na dapat baguhin. No? Ayun. Kung talagang gusto natin ng transparent, mabawasan yung corruption, kung gusto natin mabawasan yung corruption o end corruption, there are two things necessary. No? One is transparency, and number two is accountability. So you cannot hold people accountable kung hindi transparent, di ba? Okay. Hindi naman pwede lang gawing katwiran yung nakasanayan na. Because, di ba, nakasanayan na ng Kongreso na yung BICAM hindi open sa lahat. Oo, di ba? small committee. Hindi mo na, yung mismong BICAM. Okay. Di ba? So, nung nagkaroon ng corruption issue, ang ginawa is inopen, denied stream yung BICAM, correct? Okay, yes. Okay. BICAM on the budget. When in fact, all other BICAMs except the budget, live streamed yan. Dati, ang BICAM ng budget lang ang sinisikreto. So, ang ginawa natin, because of the corruption issue, ginawa natin, live stream yung BICAM. Okay. So, nagkaroon ng reform. Last year, pinaglalaban ko na tanggalin yung small committee, if you recall. Noong una, ayaw nila. Tinututulan nila ako na tanggalin yung small committee. Nakasanayan din yan. Okay. So, nung tinanggal naman yung small committee, nagkaroon ng budget amendment subcommittee, no? So, nakasanayan din yan. So, tinanggal natin. So, yung transparency cannot be selective. Hindi pa pwedeng you're transparent in some areas na willing kayo, pero doon sa iba, hindi, no? So, hindi valid yung reason na nakasanayan na. Oo, nakasanayan na. Pero how can we make sure na walang corruption doon sa paggastos ng pera ng House kung hindi muna magiging transparent? Correct. At saka hindi biro yung budget ng House, no? Previously, kaya hindi masyadong pinapansin yan, hindi naman kalakihan yung budget ng House, no? Tapos nagsimulang lumobo yan noong 2023, no? No, 23 nagsimula na yan. Okay. Kaya lang yung grabe, yung 2025 budget. 33.67 billion para sa kalaman lang. Okay. No, but hindi yan yung mahalagang figure. Ang mahalagang figure is yung NEP, yung National Expenditure Program, yung President's Budget. Nung sinabit sa amin yung NEP noong 2025, ang allocation lang ng House of Representatives is 16,345,154,000. Okay. Tapos sa BICAM, nagdagdag sila ng mas malaki pa doon sa original budget. Nagdagdag sila ng 17,324,848. Kaya naging 33,670. So mas malaki pa yung dinagdag kaysa doon sa original. At saka ito, election year ito. Kaya gusto kong silipin to eh. Bakit ka nagdagdag ng 17 billion ng election year? Tapos last year, this year, 2026, malaki pa yung dinagdag. 10 billion. Pero nabawasan ang dinagdag from 17 naging 10. So bakit natapat sa election year na sobrang laki ng dinagdag na budget House of Representatives?